Hello guys! Sa mga tinatamad dyan manood ng isang sobrang haba na ating mga video. So ayan, pinaiksi ko na po ito para sa inyo. So yan, gumamit ako dyan ng 8 na small pieces lang na bananas. Tapos i-mash natin siya. Yan, durugin natin mabuti pero hindi naman masyadong durog na durog kasi gusto natin yung meron pa naman tayong makikitang mga chunks ng banana. So, yan, mash lang natin. Tapos, lagyan natin siya ng 1 tablespoon ng milk. Evap po yung ginamit ko dyan. Tapos, yan, i-mix natin. Mix natin mabuti. Yan, halo lang. Yan. And then, prepare natin ang ating 2 cups na all-purpose flour. Tapos, ang 1 teaspoon baking soda, 1 teaspoon na baking powder, at ang ating salt. So, isisift lang natin lahat yan. Para sure natin na walang buo-buo ang ating mga starch. Flour pala. Sorry naman. Yan. Para siguradong pinong-pino ang ating flour mixture. Tapos yan, halu-haluin natin. Halo lang ng halo. Yan. Hanggang sa ma-well combine na ang ating mga ingredients. Ang ating dry ingredients at ang ating mashed banana. So yan, konting tiyaga lang sa paghahalo-halo. Konting tiyaga lang sa halo-halo guys. Sana ganyan din katyaga ang ating mga mister kapag tinutoyo tayo, hindi ba? Oh my! So ayan, medyo maganda na ang kanyang texture. Yan, set aside natin yung ating wet ingredients naman ang ating gagawin. So ayan ang ating sugar, half cup dapat kasi 1 cup yan na sugar, kaso ang ginawa ko ay more than half cup na lang para hindi masyadong matamis. Pwede naman nating dagdagan kapag natikman natin afterwards na medyo matabang ang ating timpla. So yan, more than half cup yung ginamit ko dyan. Tapos ito naman ang ating oil. Ginamit ko dyan ay vegetable oil. So dapat yan ay butter. So, since wala tayong butter, half cup na oil ang ginamit natin. So, i-mix lang natin mabuti. Hanggang mag-combine ng oil at ang sugar. And then, add natin ang 2 itlog. Add natin siya 1 at a time lang. Yung isang itlog muna. And then, mix. And then yan, kapag okay na, ganyan na yung itsura, di ba? Ang ganda na. And then, add ulit natin yung other egg. Tapos, mix lang ulit. Mekos lang ulit yan. So, yan. Pwede natin siyang i-combine dun sa ating banana mixture. Ganyan ako gumawa guys. Sinisimot kong mabuti kasi sayang. Mahal na ang mga ingredients ngayon. Kaya ultimong patak, walang makakaligtas sa akin dyan. Diba? So, i-mix natin mabuti. Halu-haluin mabuti.
So, yan, lagyan natin ng vanilla. 1 tablespoon ng vanilla. Tapos, nilagyan ko lang siya ng food color, brown. Kasi, medyo light ang ating banana cake. So, nilagyan ko siya ng brown na liquid food color. So, yan. Kala ko medyo marami na yung nailagay kong food color. Sabi ko, sumobra yata. Yung pala, hindi naman. So, yan. Haluin ulit natin siya. So, yan, pwede na yan. Pwede na natin siyang ilagay sa ating mga molder. So, yan, since tayo lang naman ang kakain, para lang naman yan sa mga junakis ko, at wala na akong available na cupcake liner. So, pwede na natin siyang idiretso dyan sa ating mga pan, sa ating mga mold. Hindi naman yan didikit, guys, kasi nga, gumamit naman tayo ng oil. Kaya hindi naman yan didikit dyan. So, ang ginamit ko pala dyan ay 1/4 cup. Yan, 1/4 cup yan laman. So, ayan, okay na siya. Yung second naman, next tray naman natin. Yan, full lang natin yung 1/4 cup. And then, ayan. Nakagawa tayo ng 19 pieces. Diba? Hindi pa siya umabot ng 20. Para sakto sana. 20 pieces. So, ayan. Na-preheat na natin yan ang oven natin for 180 degrees. Tapos, i-bake natin siya for mga around 25 to 30 minutes. Pero, mga 25 minutes, okay na yun. Sakto lang siya. So, ayan. Akala ko yan, i-bake ko na. Ipapasok ko na sana yan sa oven. Nakalimutan ko. Ay, wala pa pala siyang toppings. Oo, maghahanap ang mga anak ko niya ng toppings ko. So, ayan. Binalik ko siya ulit para lagyan natin ng toppings. So, yung other half, nilagyan natin ng sprinkles. Tapos, yung half naman is lentils na sprinkles. So, yan. Tapusin lang natin ang ating pagta-toppings. And then, yan. Nilagay na natin siya sa loob ng oven. And after a few minutes, ayan na siya. Umalsa na siya. Pero hintayin lang natin hanggang siya ay tuluyang maluto. At ito naman, lalagyan naman natin siya ng baking chips. Chocolate chips na butterscotch. So, yan, lagyan na lang natin. Kuripot lang ako no? Konti lang nilagay ko talagang toppings. Hindi kasi, parang medyo matamis kasi yung ating mixture. Dapat binawasan pa ng sugar. So, ayan. Konti lang ating toppings. Tsaka hindi ko na rin siya hinalo mismo dun sa mixture. And, ayan, tara.
Yan na ang ating nalutong muffins, banana muffins. Unmold na natin siya. So, ayan. Madali lang siya talagang tanggalin sa mold. Medyo palamigin lang natin ng kaunti para hindi naman masira. Kasi syempre pagka mainit pa, sobrang lambot pa niya. So, palamigin natin ng konti para medyo mag-set siya. At hindi talagang masira kapag inalis natin sa ating molde. So, yan. Malinis naman ang aking kamay ha, guys. Ayan, pinapakita ko sa inyo. Yan ang pinakagusto ng mga anak ko. Yung mga nakadikit na yan sa mold. Kasi kinukuskus nila yan at yan ang kinakain nila. Inaabang-abangan nila yan. So, yan. May mga bisita tayo. Naku, ang daming dumadapo. Kaya yan, bugaw-bugaw lang. At yan, tignan nyo ang ating muffins. Sobrang lambot niyan, guys. At moist. Yan. Moist siya at malambot. Super talaga. And yan, tinikman na natin. Yummy siya, yummy. Buti na lang binawasan natin ang sukat ng asukal. Kung hindi, sobrang tamis nito, guys. Kaya sakto lang yung more than half cup. So, ayan naman yung ating next batch na may butterscotch na toppings. So, ayan, unmold na natin. Pero bago natin napicturan lahat, halos maubos na yung first batch na ating niluto dahil naubos na ng mga anak ko. Diba? Hindi nila masyadong gusto yan. Hindi talaga. So, ayan, diba? Kaunti na lang ang natira. So, ayan na. Thank you guys for watching. Sana na-enjoy ninyo ang aking pinaiksi na video. Diba? Thank you for watching, guys. Bye! At ako'y magtitimpla na ng kape. Para ako'y makapagkape nga at gusto ko na rin kumain. Gusto ko na rin siyang tikman, guys. So, tara na at magkape. Bye, guys!